Yan, isang set na yan. 400 plus pesos lang to mga boss. Ito naman, 600 plus pesos. May groove na yan, kaya talagang mawawala na yung dragging ng ating mga motor. Kaya nagda-dragging yung mga motor natin. Kapag makintab na yan guys, hindi na siya kumakapit dun sa lining niya. Yun o, kita nyo guys, sumisigaw muna bago umalis. Tapos wala siyang dragging. Wala siyang inig guys, wala siyang inig. Nakakatulong to para mawala yung dragging ng ating mga panggilid. Siyempre, maganda to guys dun sa clutch lining natin. Ganda ng play ng belt niya mga bossing, oh. Walang pagpag. Napakaganda. Welcome back mga boss dito sa ating YouTube channel. So itong Honda Click natin is 2,547 auto pa lang. So nararamdaman ko guys na dragging na talaga siya. So lalo na guys kapag may angkas ako dito sa Honda Click, talagang dragging siya lalo na kapag hindi pa mainit yung motor at aalis kang ganyan. Nararamdaman mo nanginginig talaga yung panggilid niya. Papakita ko sa inyo yung auto nito mga boss. Yan, 2,547 pa lang. Ngayon, bumili tayo guys ng anti-dragging set mga bossing. So, itong nabili natin, itong clutch bell na may groove. Katulong to para mawala yung dragging ng ating mga panggilid. Siyempre, maganda to guys dun sa clutch lining natin. Tested ko na to mga boss dahil ito din yung ginamit ko dun sa aking NMAX V2 na nagda-dragging din. So, ito guys, nawala talaga yung dragging ng NMAX V2 ko dahil dito guys. At ito yung isang set na nabili ko. Pwede kayong makabili na ito mga bossing sa halagang 400 plus pesos lang. 4-in-1 anti-dragging set combo mga boss. So, ito yung isang box niya guys. Ito guys, iba to ah. Ang price nito nasa 600 plus pesos. Itong clutch bell na to na may groove na kagad. So, ito guys, ito yung isang set na 400 plus pesos. May kasama na siyang fly ball. Ayan, 12 grams pang Honda Click. At syempre slider piece para hindi tumutunog o mag-iingay yung backplate natin. Yan guys, so pwede siya sa Click 125, 150 at PCX. At ito naman yung clutch spring natin na 1,200 RPM. At meron din tayong kasamang center spring guys na 1,200 RPM din. Ito siya mga boss, yan, 1,200 RPM. Ito guys, isang set to. Yan, isang set na yan. 400 plus pesos lang to mga boss. Ito naman 600 plus pesos. May groove na yan kaya talagang mawawala na yung dragging ng ating mga motor. Lalagay na natin to dito mga bossing. Umpisa na natin to. Let's go. Siya nga pala, bago natin buksan yung CVT natin, ito muna guys yung impact wrench na gagamitin ko. Ito yung bago nating tool mga boss na gamit ngayon sa pagtatanggal ng mga CVT. Ito yung Makita impact wrench guys. Isang set na siya. May mga socket, may mga pang drill, may mga flat screw, Phillips screw. At ito pa guys, meron siyang mga ganito. Complete package na siya mga boss. At ang size naman ng kasama niya dito, ito size 12 hanggang size 21. Meron din siyang size 20, size 19, at size 17 mga boss. At tapos, ito yung mismong impact wrench natin. May kasama siyang dalawang battery. At ito naman yung charger niya mga boss. So, testingin natin muna siya. Ayan guys, napakalakas. Meron siyang dalawang mode. Siyempre, panghigpit tsaka pangtanggal. Tapos, meron siyang malakas at mahina mga boss. Yan. So, syempre guys, meron siyang ilaw dito. And guys, baka gusto nyo umiscore ng mga tool na ganito, Makita impact wrench, clutch belt, tsaka yung ano natin, 4-in-1 combo anti-dragging set. Pwede kayo makabili dyan sa link na ilalagay ko dyan sa screen nyo guys. Tap nyo lang yan at makakabili na kayo guys. So, tara, umpisa na natin. Natin tatanggalin yung takip niya dito. May tatlo siyang Allen wrench. Yan, kailangan natin ng tool na ganito guys. Yan. Okay. Siya nga pala guys, no? Ito yung unang beses na mabubuksan natin itong
CVT ng ating Honda Click na 2,500 odo pa lang. Hindi ko pa alam kung lilinisan ko na siya kasi baka hindi pa marumi ito mga boss kasi bago pa siya. So ito yung Allen wrench set natin mga boss. Yan, lalagay ko na lang yung link din nito mga boss baka gusto yung bumili. Okay, eto na. Ang unang bukas nitong ating CVT sa Honda Click 125. Ayan guys, malinis pa siya. Pwede na to punas-punas mga boss. Dito sa tornilyo niya guys, dito sa CVT cover niya, meron siyang dalawang mahaba. Dito yon mga bossing. Yan, dito sa dalawa. Tapos etong 5 na katamtaman, dito guys, paikot. Tapos lagi nyo lang tatandaan, itong tatlong maliit mga bossing, dito siya sa tatlo na magkadikit-dikit. Yan, dito guys. Yan, dito siya sa tatlo na magkadikit-dikit. Hindi kasi pwede magpalit-palit yan para hindi masira yung mga thread natin dito guys. So ngayon guys, tatanggalin na natin yung mga nut natin dito sa pulley tsaka dito sa clutch bell. So ang size netong sa pulley mga boss is size 22mm. Yan, 22mm. Dito naman sa clutch bell natin, size 19 mga boss. Yan, 19mm. Grabe, lakas na ito guys. Isang pindot lang. Tanggal kaagad yung nut oh. Lakas mga boss. Grabe to, ang ganda. Yan mga bossing, oh. Kaya nagda-dragging yung mga motor natin. Kapag kamakintab na yan guys, hindi na siya kumakapit dun sa lining niya. So dumudulas siya mga boss, kaya nanginginig. Ayan oh. Ayan yung mga makintab na yan mga bossing. So mas maganda talaga kapag yung clutch bell nyo may groove siyang ganito. Para lapat na lapat siya mga bossing at kumagat dun sa lining para mawala yung dragging. Okay, tanggalin natin. Yan. Check natin yung bola. 2.5 odo mga boss, malamang sa malamang. Okay na okay pa to. Ay, may mga kanto na din guys. Ayan oh. Kita nyo yan? Nagkukos din ng dragging yan mga boss at ang hindi smooth na takbo ng motor natin kapag may mga ganyan na yung bola. Pero pwede pa to kasi yung plastic niya, makapal pa siya mga bossing. Ayan, makapal pa siya. Pabilog pa naman siya. Pero meron na siyang mga ayan oh, mga hindi pantay na ayan, na kuha ng bola natin mga boss. At etong slider piece natin, itong stock, mukhang pwede pa siya mga boss kasi maganit pa siya eh. Hindi pa siya madaling matanggal. Talagang makapit pa siya dito sa backplate natin. So yung kasamang slider piece guys, hindi pa natin siya gagamitin. Sa susunod na lang mga boss kasi sayang to eh. Okay pa siya. So ito, tatabi muna natin to. At least meron tayong extra na slider piece. Okay, so ito na yung bola na ilalagay natin. 12 grams to mga boss. So ang stock ng Honda Click guys, di ko sure kung 13 ba o 15 grams. Pero ito guys, 12 grams siya. Okay, so ilalagay na natin siya. So kapag maglalagay kayo ng bola, titignan nyo yung mga side niya mga bossing, no? So iba-iba kasi yung design ng bola guys eh. So tingnan nyo, explain ko sa inyo guys, no? Dito guys, sa stock na bola, yung sa kabila niya makapal. Tapos yung sa likod niya naman, yan, iba yung itsura niya mga bossing. Nakalabas yung parang bakal niya dito sa likod. So itong bago, same sila, magkabilaan. So ito, same sila mga boss, kaya ilalagay nyo na lang siya. Yung mga stock kasi, inaano yan sa mga kanto mga bossing. Itong plastic, dito siya sa part na to na may makapal talaga. So dito, ito kasi guys, pag ganyan siya. So dito siya mga boss, yan. Pag ganyan sila. Ito yung makapal dito. Yan. So kapag ganito yung bola ninyo, same lang yan mga boss. Ganyan na lang siya. Lalagay na natin guys. So, okay lang to mga bossing, no? Kasi straight naman siya na 12 grams. Kaya plug and play lang talaga siya. Di katulad kapag nagko-combination kayo, may mga ano-ano pa yan mga boss. So yan, ilalagay na natin tong backplate. Yan guys, pwede na natin ibalik.
Yan, lagay muna natin to. Okay guys, 39mm. Iyon. Lakas mga boss. Ito yung stock na spring natin. Tingnan nyo guys, mas mahaba na ngayon yung bago nating spring. Kasi ito medyo mas matigas na siya. 12 RPM. Alam ko yung mga stock 800 RPM lang siya. So ito na ipapalit natin dyan mga boss. Tapos kukunin natin to nasa taas. Tsaka natin siya ilalagay ng ganyan. Iyo. At dito naman syempre tatanggalin muna natin to, itong cover na to, para mapalitan na din natin yung mga clutch spring natin. Tanggalin na natin itong tatlong lock nya guys. Gamit lang tayo ng flat screw. Yan, dali lang naman siyang tanggalin. 2-0. Tanggal na siya mga boss. Heto na yung mga stock na clutch spring natin. Alam ko 800 RPM lang din to. At ang ipapalit natin dyan, itong 1200 RPM na clutch spring mga boss. So pag nagtatanggal ako ng mga spring mga bossing, eto yung gamit ko guys. Ang tawag dito, circlip plier. Yan siya guys. So, yung dulo niya, manipis. So ito yung gamit ko mga bossing sa mga spring. Pagtatanggal, paglalagay mga boss. So papakita ko sa inyo guys kung gaano kadali kapag meron kayo nito. Ganyan lang siya. Tanggal na. Sabit nyo lang sa spring, sabit nyo dito, tapos sabit nyo lang dito mga boss. Yan o, ganun ka basic. Basta meron kayo nito guys, mura lang to. Makakabili kayo nito, isang set na siya. Check nyo na lang dyan mga boss, lalagay ko yung mga link ng mga yan. Yan, basic. Okay, ito na guys, yung mga stock clutch spring natin. Tanggal na. Ngayon naman syempre, lalagyan na natin tong bago nating clutch spring na 1200 RPM. Lagay muna natin siya isa-isa. Okay, so ganito naman yung paglalagay niyan mga boss. Yung katulad dati, ikalso nyo lang dito mga bossing dito sa parang bakal niya na nakausli na yan. Tapos yung isa nakasabit doon sa spring. Tapos yung naisabit na siya, yan guys, nalagay na yung spring natin. Tapos naman ganun ulit, sabit nyo lang. Yan, pag naisabit nyo na siya, pupukin nyo na siya mga boss. Yan, nailagay na yung spring natin. So yun mga boss, ganoon lang ka-basic. Nakapagpalit na tayo ng clutch spring. Babalik na natin yung mga tinanggal natin. Pupukin lang natin ng ganyan. Alright mga boss, okay na. Yeah. Okay guys, dapat talaga may kasama kayo. Pagka nagpalit na kayo ng spring dito kasi matigas na siya mga boss. So higpitan na natin. Iya. Okay na, pwede na natin itong ibalik. Yan.
Higpitan na natin mga boss. Ito naman yung bagong bell na ilalagay natin. Itong bagong clutch bell. Ito yung stock mga boss. Yan. So, tignan natin yung difference nila. Ito may groove. Ito naman wala at makintab na siya mga boss. Halatang madulas na siya sa clutch lining natin. So, hindi na natin lilihain guys yung clutch lining natin. Alam naman natin guys nakakapit yan dahil dito sa groove niya. At yung design nila mga boss. Same na same. Tapos yung size. Check natin yung size. Dapat parehas na parehas yan. Yan guys, same na same sila mga bossing. Same design, yun lang guys, no? May groove lang itong isa. Pero itatabi pa din natin to. Pwede naman tayong magpa-groove na ito. Pero ako guys, mas pinipili kung bumili na lang. Lalagay na natin siya. At lagay na din natin yung kanyang washer. Tsaka itong nut. Yun, all goods na mga boss. Grabe itong makita yung pack wrench na to. Napakalakas. So yun guys, no? Solid to mga bossing. Kung naghahanap kayo ng magandang impact wrench, eto na yun guys. Syempre, ang next naman natin na gagawin, titestingin muna natin bago natin ilagay yung mga takip niya para sure tayo mga boss na walang nakalimutan. Kung may problema, makikita natin kaagad. So, start muna natin yung motor natin. Ganda ng play ng belt niya mga bossing, oh. Walang pagpag. Napakaganda. So, balik na natin yung mga takip niya, guys. So, okay na itong motor natin. Naibalik ko na yung mga takip na tinanggal natin. So, guys, bago natin siya i-start ulit at testingin, papakita ko muna, guys, yung mga pinalitan natin. Unahin natin itong clutch bell. Ayan, guys. Sure ball, guys. Mawawala na yung dragging ng Honda Click natin. Ayan, oh. Kintab na niya, mga boss. Ito, hindi natin pinalitan. At least may extra tayong slider piece ngayon. Ito guys, pinalitan natin center spring. Tapos itong mga clutch spring. Tapos ito namang mga flyball natin mga boss. So, tetestingin ko muna mga boss itong ating Honda Click. Oh, maganda to mga boss. Dahil naka MT85 tayo, tapos pinalitan natin ng 1-2 center spring, clutch spring, tapos 12 grams na flyball straight. Yun oh, kita nyo guys, sumisigaw muna bago umalis. Tapos wala siyang dragging, wala siyang nginig guys, wala siyang nginig. Dati kasi kapag umaarangkado itong motor na to, alis siya ng dahan-dahan. Pag ganun, tapos lalakad. Ngayon mga boss, pataas talagang RPM yan ng konti. Pero mas maganda to siguro kung 1.5 RPM. Pero para sa akin, kung pang daily naman, okay na yung 1,200 RPM. Walang dragging mga boss. Ganda. Okay guys, testingin natin. Hindi na ako mag-GoPro. Grabe mga boss, ang ganda ng arangkada niya ngayon, tapos kahit konti wala talagang nginig guys. So maganda talaga kapag naka-groove yung mga
bell housing natin, clutch bell, kakapit na kapit yung lining. Tapos yung tigas naman ng clutch spring saka center spring, para sa akin, saktong-sakto lang siya mga boss. Dito na natin tatapusin yung vlog natin ngayong araw dito sa ating Honda Click 125i. Sana may natutunan kayo mga boss. At kung gusto nyo bumili ng mga pyesa na pinaglalagay natin, yung mga clutch bell at yung mga isang set na 4-in-1 combo na anti-dragging set natin dito sa CVT at yung mga tools mga boss na ginamit natin dito, pwede nyo makita yan sa screen ninyo mga boss. I-click nyo lang yan at pwede na kayo makabili. So yun, maraming salamat. Like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Kita-kita na lang tayo guys sa ating next video. Salamat!